Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita mula sa wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo pong mga Pilipino, meron tayong ugali na kapag ang isang tao aalis, mangingibang bansa, pupunta sa probinsya, o kaya naman magre-retire o magre-resign, may isa tayong gawain na madalas ginagawa. Ano po yan? May padespedida. At kapag narinig natin ang salitang despedida, ano unang pumapasok sa isip natin? May kainan, may handaan. Minsan may programa o kaya naman meron pang pavideoke at kantahan. Ngayon po 4 na pong araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at si Jesus ay aakyat sa langit. At itong pag-akyat ni Jesus ay ang kanyang pamamaalam. It will be His farewell to His disciples. Pero ano po yung despedida na nangyari bago umalis si Jesus? Narinig natin, wala naman po siyang hinandang maraming pagkain. Walang handaan, walang programa. Dahil ang iniwan ni Jesus, hindi isang salo-salo, kundi isang pamana. Pamana bago umalis. An inheritance, a legacy. Kapag ka po narinig naman natin yung salitang pamana, anong pumapasok sa isip natin? Kapag ang isang tao ay yumao, lumisan na ng mundo, may mga naiiwan minsan na pamana. Ang mga pamana, karamihan, material. Bahay, lupa, sasakyan, pera sa bangko, alahas, salapi. Yan yung kadalasan na iniisip nating pamana. Subalit, si Jesus, nung lumakyat muli sa langit, hindi nag-iwan ng mga material na bagay. Bagkus, ang iniwan niya ay isang kapangyarihan. When Jesus left and ascended into heaven, He left us a power. And what kind of power? Isa ba itong politikal na kapangyarihan? Isa ba itong kapangyarihan sa business? O ito ba isang superpower? Nakakalipad, nakakatakbo, nagiging invisible. Alam natin, hindi yan ang sagot. Kung nakinig tayo ng mabuti sa ating mga pagbasa, makikita natin na ang salitang kapangyarihan ilang beses binanggit. Sa pagbasa, sinabi dito na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus was telling His disciples that once He leaves earth, He will leave the Holy Spirit and they will receive the power of the Holy Spirit. In our second reading, we heard St. Paul describing and telling the Ephesians that the surpassing greatness of God's power. Ngayong babalik siya sa kanyang kaharian kasama ang napakalawak at malaking kapangyarihan ng Diyos. At sa ating mabuting balita, sinabi dito ni Jesus, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ang paglisan pala ni Jesus, pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at pagpapamana sa atin ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, pagkatapos niyang sabihin na tungkol sa kapangyarihan, isinugo niya naman ang mga apostoles.
Right after that, he delegated the apostles and he told them, humayo kayo at magbinyag, gawing disipulo ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Binyagan sila para maging kasapi sa kanilang grupo. At kung titingnan po natin mga kapatid, ang pamana ni Kristo ay hindi kapangyarihang pampolitikal o pangkabuhayan, kundi kapangyarihang espiritual. Ito ang lakas na magbabago ng buhay at magpapalaganap ng mabuting balita. Yun po yung kapangyarihang iniwan sa atin. At kung titingnan natin, ito po yung kapangyarihan ng evangelization. Pagpapakalat ng mabuting balita para ipagpatuloy ang iniwang misyon ni Jesus. Kaya po siya lumisan, ibinigay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipagpatuloy natin yung misyon na nasimulan niya hanggang sa panahon natin ngayon. Minsan po, ito yung naiisip natin. Kung meron pala akong kapangyarihan, paano ba natin yan ginagamit? How do we use our power to evangelize to people? Pag nag-iisip tayo ng evangelization, madalas ang sinasabi ng iba, hindi ba pang pari lang yan, Father? Hindi ba pang madre lang yan? Hindi ba pang katekista lang yan? O dun sa mga taong simbahan? But as baptized Christians, we are all called to evangelize. And we do it in our own special way. Meron pong kwento ng isang bata, ang pangalan niya si Rudel Norris. Isa po siyang Amerikano. At torpe siya, mahiyain, hindi mahilig magsalita, at mahiyain din siya magpahayag ng kanyang pananampalataya. Subalit, hindi niya po sinayang yung kapangyarihang ibinigay ng Espiritu Santo. Ano yung ginagawa niya? Nag-iipon siya ng konti, nagtatabi ng konti mula sa kanyang baon para makabili ng mga Catholic pamphlets. Sa ibang bansa, uso po yan. Sa mga simbahan, pumasok kayo, may mga pamphlets sila. Nagtuturo, nagpapaliwanag ng mga pananalig at pananampalataya sa Diyos. So yan yung ginagawa niya. Nagtatabi ng pera para makabili ng mga pamphlets at ang ginagawa niya, iniiwan niya sa iba-ibang lugar. Sa pampublikong lugar, sa bus terminals, sa public parks at even sa mga ospital. Pagkatapos po ng maraming taon, meron isang bumisita sa kanilang bahay na kaibigan ng kanyang nanay. At kinuwento ng kaibigan kung paanong silang mag-asawa ay napalayo sa Diyos. At sabi niya, alam mo ba kung ano yung nagpabalik sa amin sa Diyos? Pagpunta namin sa isang lugar, may nakita kaming pamphlet. At alam natin na yung pamphlet na yon galing doon kay Rudel. At kiba nyo, kahit mga maliliit na pamamaraan, pwede nating gamitin para magpahayag ng mabuting balita. Ipalaganap ang mabuting balita. At hindi lang ho yan nangyari noon. Alam niyo po, bago ang pandemic, hindi naman uso ang online masses. Pero sa isa pong opisina na minimisahan ko, nagulat ako, nakita ko yung mukha ko sa Facebook, sa YouTube. Ibig sabihin, nag-online mass pala sila. At nung tinanong ko yung nag-iimbita sa akin, ate, nag-online pala kayo? Yes, Father. Hindi ba namin nabanggit? Sabi ko, hindi po. Pero sabi ko, hindi po ako komportable na may camera at video. Pwede po ba pag ako yung magmimisa, wag na lang i-online mass? Alam mo, sabi niya po sa akin, okay naman yun, Father, kaya lang, pwede bang ikaw yung magsabi doon sa nag-online? Sabi ko, bakit ako pa po yung magsasabi? Kasi, Father, yung nag-record ng video mo, hindi dating Katoliko. Naging Katoliko siya nung naka-attend siya ng misa at doon siya na-convert. At dahil na-convert siya sa misa, ginawa niyang apostolate sa buhay niya na tuwing dadalo siya ng misa, i-record niya yung misa, ipapadala niya sa mga kaibigan niya. And that's how he would help the church in evangelizing. Kaya sabi niya, kung hindi ka comfortable, Father, we understand, but please tell him directly. Pero nung narinig ko po yung kanyang adhikain, yung kanyang magandang ginagawa, sabi ko na lang, sige na lang po. Kahit i-record nyo na lang yung misa ko. Just imagine, that's his small way of spreading the gospel. Kukuha lang siya ng video ng misa,
i-email sa mga kaibigan, ipapadala sa cellphone ng mga kakilala, and that's his way of evangelizing. Now we would realize we all have power to evangelize. Lahat po tayo may kakayahan na magpalaganap ng salita ng Diyos. Ang tanong po doon, ginagamit ba natin? Hindi natin kailangan ng pulpito, hindi natin kailangan ng mikropono para magpahayag ng salita ng Diyos. All we need is to do little acts in our own lives in order to evangelize. Minsan po natutuwa ako pag may mga misa sa opisina, ginagamit yung kapangyarihan ng employer para magkaroon ng misa. Kapag ka naman po may nagbibigay ng mga Biblia sa pamayanan, ginagamit ng ibang tao yung kung anong meron silang pera, bumibili ng Biblia para ipamahagi ng libre sa iba. Meron po tayong marami sa simbahan mga active na servers. Ginagamit yung talento nila para magbasa, kumanta, magsilbi, maglinis, para po sa ipagpapalaganap ng mabuting balita. Ever we have in order to evangelize. At ngayon po, ang pinagdiriwang natin yung World Day of Communication, social communication. Kanina tinanong ko po, saan at paano ba ginagamit ang iyong kapangyarihang yan? Sadly, may mga tao ginagamit ang kapangyarihan para manira ng ibang tao. Yung iba ginagamit ang kapangyarihan para manloko at mangisa, mangutak ng ibang tao. Yung iba ginagamit kapangyarihan para manira ng pamilya, mangkorrupt o kaya mandaya. Tayo po, saan po natin ginagamit yung kapangyarihan natin? Tulad po na nabanggit ko, ngayon ay World Communication Sunday, magandang i-check natin ang ating mga social media accounts. Kung meron tayong social media, hindi ba? Pwede nating gamitin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Checkin nyo po mamaya, wag ho ngayon habang misa. Checkin nyo mamaya, ano ba yung laman ng inyong social media accounts? Are you promoting the values of the gospel? Or are you promoting yourself? Ilan po bang selfies ang nakapost sa inyong social media? Ilan po bang pagkain ang nakapost bago nyo kainin sa social media? Ilang mga tourist spots po ba ang nakapost na pinuntahan ninyo? At ilang concerts ba ang nakapost na dinaluhan ninyo? Pag pinagsama-sama yan, ganong karami ho ba yan? Mas marami o mas konti sa mga sinasabi ninyong pagpapalaganap ng ating mabuting balita? Minsan po nakakalungkot, mas ginagamit pa natin yung internet sa pagpo-post ng hindi magagandang bagay. Pagpaparinig sa kapwa, pagmumura, o pagkakalat ng peking balita. Kaya naman, ito po yung hamon sa atin. Tanungin natin, mas mabilis ba tayong mag-share ng chismis kaysa sa salita ng Diyos? Mas marami ba tayong likes sa mga selfies at mga tourist spots kaysa sa mga mabubuting gawa? Dito po natin makikita kung saan nyo ginagamit at tinututok ang kapangyarihan. Kaya naman mga kapatid, ang hamon sa atin, bago po mag-post, bago mag-comment, bago mag-share, tanungin natin sarili natin, ang makakabasa ba nito mapapalapit sa Diyos o mapapalapit sa akin? Ang makakabasa ba nito mai-inspire gumawa ng mabuti o walang pakiramdam o walang pakialam? Ang makakabasa ba nito mai-inspire na gumawa ng tama o wala lang? Dapat po mag-isip mabuti. Gamitin kung anong kapangyarihan meron tayo. Hindi lang sa social media, yung ating mga salita, yung ating mga kilos, dapat po tumutugon sa panawagan ni Jesus. Ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Kaya naman, mga kapatid, when Jesus ascended to heaven, He is telling us, now it's your time to use your hands. Now it's your time to use your feet. Go and proclaim the gospel. Sana po tanggapin natin yung pamanang ibinigay ng Diyos. Huwag nating sayangin yung kapangyarihang ibinigay niya dahil tayo po ang magpapatuloy ng misyon na sinimulan niya sa lupa. Amen.